Paglawak ng digmaan ng Israel at Hamas sa Middle East, hinding-hindi na raw mapipigilan. Ito ang naging banta ng Iran na tila ba nagpapahiwatig na opisyal na silang sasali sa gera laban sa Israel. Advanced military weapon ng Hamas ipinasilip sa isang video na inilabas ng militanteng grupo. Ito raw ang gagamitin nila upang targetin ang pwersang militar ng Israel na nagsasagawa ng ground operation sa Gaza Strip. Estados Unidos nababahala naman sa posibleng paggamit ng Hezbollah sa mga Russian anti-ship missiles para umatake sa mga US aircraft carriers na nasa Middle East. Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Lumagpas na sa 11,000 ang bilang ng mga casualties sa Gaza Strip ayon sa Health Ministry sa pagpasok ng ika-35 araw ng bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel. Sinabi ng Israel Defense Forces na nagsagawa ang kanilang 7th Armored Brigade ng opensiba sa opisina ng kapatid ng top leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Nakuha ng IDF ang mga armas ng militanteng grupo sa opisinang ito ni Muhammad Sinwar, kabilang ang mga weapons, drones at mortars. Nakuha rin ang ilang mga dokumento, mapa, communication devices at tech devices na ginagamit ng militanteng grupo. Nagsagawa rin ng mga raid ang IDF sa mga military outposts at training facility ng Islamic group na nasa mga civilian residential areas. Sino nga ba itong si Yahya Sinwar at paano siya naging top leader ng Hamas? Si Yahya Sinwar ang kasalukuyang Palestinian leader ng Hamas organization sa Gaza matapos maging supreme leader si Ismail Haniyeh noong 2017. Siya rin ang itinuturing na second most powerful leader ng organisasyon. Isinilang sa Khan Yunis refugee camp noong 1962. Lumikas din ang kanyang pamilya dahil sa takot na madamay sa 1948 Arab-Israeli War. Nag-aral siya sa Islamic University of Gaza at nagtapos ng degree in Arabic Studies. Naaresto sa subversibong aktibidad noong 1982, kung saan nakilala niya ang Palestinian activist na si Salah Shihadeh. Noong 1988, siya ang naging utak sa pagdukot at pagpaslang sa 2 sundalong Israeli at sa 4 na Palestinians na pinagdududahang tumutulong sa mga Israeli. Dahil dito ay nasentensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sinubukan niyang tumakas ng maraming beses subalit hindi ito naging matagumpay. Matapos ang pagkakakulong ng halos 22 years sa Israeli prison, noong 2011, nakasama si Sinwar sa 1,026 Palestinian prisoners na pinalaya ng Israel kapalit ng IDF soldier na si Gilad Shalit na naging hostage ng Hamas sa loob ng 5 taon. Pasikretong inihalal na leader ng Hamas sa Sinwar kung saan inalis nila ng sapilitan sa pwesto si Haniyeh. Sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na uubusin niya ang lahat ng miyembro ng Hamas at tutugisin ang mga mastermind sa isinagawang pag-atake ng kanilang kalaban sa kanilang bansa. Kauna-una sa kanilang listahan sina Commander Muhammad Deif at political leader Yahya Sinwar. Tuloy-tuloy ang isinagawang airstrike at pagbomba ng Israel sa teritoryo ng Gaza na nag-iwan ng napakaraming casualties at humanitarian crisis. Maraming mga sources naman ang nagsasabing nagtatago na sa mga network of tunnels sina Deif at Sinwar para iwasan ang sinasagawang airstrike ng Israel. Mariin ding sinabi ng Israel na si Sinwar ang pinakautak ng kasamaang ito at idineklara ng IDF bilang dead man walking. Samantala, sinabi naman ng mga experts na kung sakaling bumagsak sina Deif at Sinwar, malaking dagok ito sa Hamas pero hindi pa rin ito mapapabagsak ang buong organisasyon. Samantala, sa inilabas na video ng Hamas, ipinagmamalaki nila rito ang Al-Yasin anti-bunker missiles na planong gamitin ng militanteng grupo sa Israeli forces na nakapasok na sa Gaza City at kasalukuyang nagsiset up ng kanilang military base sa loob ng teritoryo. Isa lamang ang armas na ito sa mga ginagamit ng Al-Qassam Brigade sa kanilang pakikipagsagupaan sa hukbong militar ng Israel.
Ilan pa sa mga nasamsam na armas ng IDF mula sa grupong ito ay ang mga modified AK-47 at mga homemade rockets. Ang mga nasabing homemade rockets ang siyang ginamit ng mga ito upang magsagawa ng surprise attack sa Israel mula sa Gaza. Matatandaang aabot sa higit 5,000 na mga rockets ang pinakawalan ng Hamas patungo sa Israel noong October 7. Karamihan ay hindi na-intercept ng missile defense system ng IDF. Matagal nang pinag-aaralan ng Hamas ang kahinaan ng Iron Dome dahil na rin siguro sa dami at sa sabay-sabay na pag-launch ng mga rockets ng Hamas. Hindi na nagawang ma-intercept pa ng Iron Dome ang sabay-sabay na bala na pinakawalan ng kalaban. Bukod dito ay inilabas rin ng Hamas ang kanilang homemade Mumbar 1 air defense system, isang surface-to-air missiles na sinasabing nag-i-intercept naman sa mga airstrikes na isinasagawa ng Israel sa Gaza. Sa video ay makikita kung paano nila inihanda ang air defense system na ito. Tila hindi naman naging ganong kaepektibo ang mga homemade air defense system ng Hamas sapagkat naging matagumpay ang libu-libong targeted airstrikes na inilunsad ng IDF sa Gaza. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga ambush attack strategy ng Hamas sa mga armored vehicles at tangke ng Israel military at tila ba nakikipagpatentero sila sa mga sundalo ng IDF na nagsasagawa ng ground offensive. Sa kabila ng tuloy-tuloy na coordinated attacks ng Israel Defense Forces, Air Force, Special Forces at Combat Unit, tila ba nagiging mabigat ang nagaganap na street-by-street combat ng mga Israeli soldiers. Umabot na sa 41 combat soldiers ng IDF ang naiulat na nasawi sa pakikipagbakbakan nito sa Hamas operatives. Gayunpaman, sinabi pa rin ng IDF na napatay naman nila sa engkwentro ang ilan sa mga elite commanders mula sa Nukba unit ng Hamas. Ang Nukba unit ay parang special forces ng Al-Qassam Brigade. Kasama sa mga na-eliminate ng IDF sina Company Commander Ahmed Musa at Platoon Commander Omar Al-Hindi na nalocate ng Israeli forces na nagtatago sa Jabalia Refugee Camp. Naitumba rin ng IDF ang head ng sniper unit ng Hamas Northern Brigade na si Muhammad Kalut, kabilang ang 19 pang miyembro ng militanteng grupo. Samantala, sinabi ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian sa kanyang Qatari counterpart na si Sheikh Mohammed Al-Thani na ang paglawak ng gera ng Israel at Hamas ay hinding-hindi na mapipigilan. Dahil daw sa patindi na bakbakan sa Gaza territory at sa paglobo ng bilang ng mga civilian casualties ay maaaring lumawak ang gulong ito maging sa mga ibang bansa sa Middle East. Sa telephone conversation ng dalawang foreign minister, kinondenan ng dalawang bansa ang pag-ataking ginagawa ng Israel sa mga sibilyan at pinag-usapan nila kung paano nila matutuldukan ang diumunoy brutal na pag-atake ng Israeli regime. Simula nang sumiklab ang digmaan ng Hamas at Israel, tila nakikipaglaro naman ng palitan ng mga rockets, mortars at artilleries ang mga Iranian proxies katulad ng Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Yemen at Iranian militia sa Syria at Iraq sa mga Israeli forces sa mga border nito. Matatanda ang ilang beses na rin nagbanta ang Iranian government sa Israel ukol sa multiple front war na maaari nitong harapin kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga Palestinians. Nagbanta rin ito na time is running out for Israel dahil di umano sa brutal na aggression na ginagawa nito sa Gaza. Sa mga pahayag na ito ay tila nagpapahiwatig na ang Iran ukol sa maaaring opisyal na pagsabak nito sa digmaan kontra sa Israel. Sa kasalukuyan nga ay magkasabay na umaatake ang Hamas at Hezbollah na parehong nagpakawala ng kanilang mga rockets patungo sa Israeli territory. Dalawa ang naiulat na nasugatan sa pagtama ng rockets ng Hamas sa Tel Aviv. Ayon sa kanila, ang rockets na ito ay bilang response sa ginagawang pagmassacre ng Israel sa mga sibilyan sa Gaza Strip. Sa Lebanon-Israel border naman ay nag-launch ng mga anti-tank missiles ang Hezbollah kung saan target nito ay ang mga poste ng IDF.
Kaagad namang gumanti ang IDF sa pag-ataking ito at nag-launch din ng kanilang pag-atake sa pinanggalingan ng missiles. Isang video naman ang kumalat kung saan sinasabing binabantaan ng Hezbollah ang Amerika na aatake ito sa US Navy na nakadeploy ngayon sa Middle East. Naiulat na hawak ng Lebanese group ang mga Yakont missiles. Ito ay isang Russian anti-ship missiles na posibleng gamitin di umano ng Hezbollah para bombahin ang mga aircraft carrier na ipinadala ng Amerika sa rehiyon. Matatandaan na noong nakalipas na linggo ay nagbanta ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa Washington na may isang bagay silang nakalaan para sa mga barko ng Estados Unidos. Tila ba ang tinutukoy ni Nasrallah ay ang mga Russian anti-ship missiles. Sa ulat naman ng Reuters, na-acquire di umano ng grupong ito ang mga missiles mula sa Syria kung saan i-deploy ito ng Russia isang dekada na ang nakalilipas. Ang deployment na ito ng Russian missiles sa Syria ay para tulungan si Syrian President Bashar al-Assad sa nagaganap na civil war sa Syria noong 2011. Noong 2006 Israel-Lebanon War, gumamit na rin ng anti-tank missile ang Hezbollah kung saan tumama ito sa isang Israeli warship sa Mediterranean Sea. Dahil sa pagsuporta ng Estados Unidos sa Israel sa nagaganap na kaguluhan sa Gaza, patuloy na nagbabanta ang Hezbollah sa Amerika at ito ay pinangangambahan ngang posibleng maging mitya ng mas malaki pang kaguluhan. Seryoso namang binibigyan ng atensyon ng Amerika ang usaping ito at iginiit na ang pagde-deploy nila sa kanilang aircraft carrier strike group sa Middle East ay upang hadlangan ang posibilidad na paglawak pa ng digmaan sa iba pang mga bansa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.